Hindi ito sa kanya. Ang maliit at puting perlas na hikaw ay tila isang maliit na buto ng kasinungalingan sa kanyang palad. Malamig, matigas, at hindi sa kanya. Isang resibo mula sa isang mamahaling hotel. Petsa. Kahapon, isang kwartong para sa dalawa. At sa loob ng tupi ng papel na yon, ang hikaw. Napahigpit ang hawak ni Ara sa resibo, nagusot ito sa kanyang kamao. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos. Sa isang iglap, ang mabangong amoy ng niluluto niyang kaldereta para sa kanilang anibersaryo ay naging kasuklam-suklam. Ang marahang tunog ng klasikong musika mula sa speaker ay naging ingay na sumisira sa kanyang pandinig. Ang buong bahay ay inihanda niya para sa gabing ito, ang kanilang ika-10 anibersaryo. May mga kandilang nakasindi sa mesa. 2 kopita ng pinakamahal na alak. Ang paboritong pagkain ni Miguel. Ang lahat ay perpekto. Isang larawan ng isang masaya at matagumpay na pagsasama. Isang perpektong kasinungalingan. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahang pinipiga ang kanyang puso. Kinuha niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tiningnan ang huling mensahe ni Miguel kaninang umaga. Happy 10th anniversary, my love. I can't wait to come home to you. You are my everything. Napasinghap si Ara. Ang bawat salita ay parang lason na ngayon lang gumana. Saan niya nakita ang hikaw na ito? Ang isip niya ay naglakbay pabalik. Sa isang maingay at magarbong gabi, ilang buwan na ang nakalipas. Ang Christmas party ng kumpanya ni Miguel. Ara, I want you to meet my new legal assistant. Sabi ni Miguel noon. Ang braso ay nakaakbay sa kanya. This is Isabel Reyes. Belle, this is my beautiful wife, Ara. Isang dalagang mas bata, matangkad, at may mga matang matatalim na parang laging may pinapatunayan. Ngumiti ito sa kanya. Isang ngangiting hindi umabot sa mga mata. At sa mga tainga nito, nakasabit ang isang pares ng simpleng perlas na hikaw. Ganoon na ganoon. Bumalik si Ara sa kasalukuyan. Ang paghinga niya ay mababaw at mabilis. Hindi ito isang simpleng pagdududa. Ito ay isang katotohanang isinampal sa kanyang mukha. Ang resibo, ang hikaw, ang pangalan, Isabel. Ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan sa mga nakalipas na buwan ay biglang nagkabit-kabit. Ang mga gabing ginagabi si Miguel sa opisina, ang mga biglaang business trips, ang pagiging malihim niya sa kanyang cellphone, hindi pala siya nag-iisa sa pag-iisip. Hindi siya nababaliw. Narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Miguel sa garahe, ang tunog ng pagbukas ng pinto, ang mga yabag na papalapit. Sa isang segundo, gusto niyang isigaw ang lahat. Gusto niyang ibato sa mukha nito ang resibo at ang hikaw. Gusto niyang makita itong magmakaawa, magsinungaling, at masira. Pero isang malamig na katinuan ang biglang bumalot sa kanya. Hindi. Hindi ganoon kadali. 10 taon ng buhay niya ang ipinuhunan niya sa lalaking ito. Hindi niya ito tatapusin sa isang simpleng sigawan lang. Mabilis niyang itinago ang resibo at ang hikaw sa pinakailalim ng isang drawer sa kusina. Sa ilalim ng mga lumang mantel na hindi na ginagamit. Huminga siya ng malalim, pinunasan ng isang butil ng luha na hindi niya namalayang pumatak at hinarap ang pinto na may ngiting nakapinta sa kanyang mga labi. Isang ngiting perpekto tulad ng lahat sa bahay na ito. Sakto, bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel, ang kanyang matipunong asawa na may daladalang isang malaking buke ng mga paborito niyang puting rosas. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mamahaling suit ay may kunot na nagpapahiwatig ng isang mahabang araw sa trabaho. Ngumiti ito nang makita siya. Isang ngiting kayang matunaw ang kahit sinong babae. Dati, kasama na siya roon. Happy anniversary, my love, sabi nito sa malambing na boses at hinalikan siya sa labi. Naramdaman ni Ara ang panlalamig sa kanyang buong katawan, ngunit pinilit niyang suklian ang halik. Happy anniversary, Miguel. Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo.
Sabi nito, iniabot ang mga bulaklak. Tinanggap ni Ara ang mga rosas. Ang bango ng mga ito ay tila nakakasulasok. Ang bawat tinik sa tangkay ay parang tumutusok sa kanyang palad. Salamat, Miguel. Ang gaganda. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig, pero itinago niya ito sa isang ubo. Inakbayan siya ni Miguel at dinala papunta sa hapagkainan. Wow! You did all of this? Ang bango ng niluluto mo. You are the best, Ara. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Napatingin si Ara sa mga mata nito. Naghahanap ng kahit anong bahid ng kasalanan. Ngunit wala. Ang nakikita niya lang ay ang pagsamba at pagmamahal na 10 taon na niyang pinaniniwalaan. Isang perpektong maskara, isang perpektong artista. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Miguel. Alam mo yan, sagot niya. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, ang sinabi niya ay totoo. Ngunit meron na itong ibang kahulugan. Maliligo lang ako saglit, love, sabi ni Miguel. Hinalikan siya sa noo. I'm so excited for tonight. Pinanood niya itong maglakad paakyat sa kanilang silid. Bawat hakbang nito ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. Nang marinig niya ang pagbukas ng shower sa banyo, doon lang siya napasandal sa pader. Ang mga tuhod niya ay nanghihina. Ang pinturang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Napalitan ng isang maskara ng purong sakit. Hindi siya iiyak. Hindi ngayon. Ang sakit ay mabilis na napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas. Isang determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Mabilis niyang hinanap ang isang pangalan sa kanyang mga contact. Isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan. Nagring ito ng isang beses bago sinagot. Hello? Sabi ng boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Ara. Tumingin siya sa hagdanan kung saan nawala si Miguel. At sa malamig at tahimik na boses, sinabi niya ang mga salitang magsisimula ng lahat. Kailangan ko ng tulong mo, ngayon na. Kinabukasan, walang bakas ng anumang problema. Naghanda si Ara ng almusal para kay Miguel, kape, sinangag, at ang paborito nitong longganisa mula sa lukman. Ngumiti siya nang hinalikan siya nito bago umalis papuntang opisina. Kumaway siya habang papalayo ang mamahaling sasakyan nito. Isang perpektong asawa, isang perpektong umaga, isang perpektong kasinungalingan. Nang mawala na sa paningin niya ang sasakyan, nawala rin ang namangiti sa kanyang mga labi. Ang init sa kanyang mga mata ay napalitan ng yelo. Pumasok siya sa loob ng bahay. Hindi pinansin ang mga bulaklak na nagsisimula ng malanta sa florera at umakyat sa kanyang silid upang magbihis. Hindi siya nagsuot ng damit na mamahalin o alahas na kumikinang. Isang simpleng blusa at pantalon lang. Ngayong araw, hindi siya si Mrs. Elara de Leon. Siya lang si Ara. Ang lugar na pinagkitaan nila ay isang maliit at halos walang taong coffee shop sa isang sulok ng Quezon City. Malayo sa mga lugar na madalas puntahan ng mga tulad nila sa Makati o BGC. Ang amoy ng kapeng barako ay mas matapang kaysa sa mga imported na kape na iniinom niya. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok kung saan tanaw niya ang pinto. Pagkaraan ng ilang minuto, isang lalaking nasa edad 40, nakasalamin at may dalang itim na briefcase ang pumasok. Si Attorney Ben Cervantes, isang matalik na kaibigan, bago pa man niya nakilala si Miguel. Ara, bati ni Ben. Ang boses ay puno ng pag-aalala habang umuupo ito sa tapat niya. Anong nangyari? Bigla kang tumawag kagabi. Akala ko kung napano ka na. Tiningnan ni Ara ang kaibigan. Si Ben ang isa sa iilang taong nakakakilala sa kanya bago pa man siya naging anino ni Miguel. Salamat sa pagdating, Ben. Pasensya na sa biglaang tawag. Ano ka ba? Okay lang. Sabi nito, inilapag ang briefcase sa tabi.
Pero seryoso, anong problema? Hindi ka ganito. Huminga ng malalim si Ara. Kailangan ko ng tulong mo bilang abogado, hindi bilang kaibigan. Napakunot ang noo ni Ben. Tungkol saan? Diretsong tumingin si Ara sa mga mata nito. Gusto kong gumawa ng bagong last will and testament. Nagulat si Ben. Bago? Bakit? May problema ba sa ginawa ninyo ni Miguel dati? Wala. Mabilis na sagot ni Ara. Gusto ko lang ng bago. Isang personal na dokumento. Para sa akin lang. Okay. Dahan-dahang sabi ni Ben, sinusubukang intindihin ang sitwasyon. Ano ang mga pagbabagong gusto mong gawin? Ito na. Ang unang hakbang. Simple lang, Ben. Gusto kong ipamana ang lahat ng ari-arian na nakapangalan sa akin. Lahat ng bahagi ko sa yaman namin sa iisang tao. Kanino? Sa anak sa labas ni Miguel. Halos mabitawan ni Ben ang hawak na menu. Napatingin siya sa paligid, tila natatakot na may makarinig. Ano? Ara, anong sinasabi mo? May anak sa labas si Miguel? Umiling si Ara. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala. Wala siyang anak sa labas. Na alam ko. Kung gayon, bakit? Dahil gusto kong maniwala siya na mayroon. Putol ni Ara. Ang boses niya ay matigas na parang bakal. Gusto kong isulat mo sa testamentong yon na ang lahat ng sa akin ay mapupunta sa hindi pa nakikilalang anak ni Miguel de Leon at mayroon akong mga patunay sa pagkatao ng batang iyon na ilalabas sa takdang panahon. Napatitig si Ben sa kanya, hindi makapaniwala. Ara, ito ay... Hindi ko alam kung legal ito. Isang pekeng testamento na may pekeng tagapagmana? Delikado to. Pwedeng makontest yan sa korte ng napakadali. Hayaan mong makontest, sabi ni Ara. Hindi naman yun ang punto. Ang punto ay ang maniwala siya na totoo ito. Ang punto ay ang makita ko siyang maghanap ng isang multo. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Ben. Ang boses ay puno na ng awa. Inaaway niyo ba? Ara, kung may problema kayo pag-usapan ninyo. Sa sandaling iyon, ang pader na binuo ni Ara ay bahagyang gumuho. Naalala niya ang lahat, ang mga pangarap na isinuko niya. Nasa isang maliit siya diyang studio, napapalibutan ng mga canvas at amoy ng pintura. Masaya siya. Ito ang mundo niya. Pumasok si Miguel. Noon ay isa pa lamang batang abogado na puno ng ambisyon. Love, kailangan kong umakyat sa career na to, sabi nito. Hawak ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng pintura. At para magawa ko yon, kailangan ko ng asawang susuporta sa akin sa mga party. Sa mga dinner kasama ang kliyente. Kailangan ko si Mrs. De Leon, hindi lang si Ara, ang pintor. Kaya kong pagsabayin, sagot niya noon. Umiling ito. Hindi, love. Para maging pinakamagaling, kailangan ko ng buong suporta mo. Pangako, kapag nasa tuktok na ako, itatayo kita ng pinakamalaking art gallery sa buong Pilipinas. Isinuko niya ang kanyang pangarap para sa pangarap nito. At ngayon, habang nasa tuktok na ito, ibang babae ang kasama nitong magdiwang. Bumalik si Ara sa kasalukuyan. Ang sakit ay muling naging galit. Tapos na kaming mag-usap, Ben. Ito na ang desisyon ko. Gagawin mo ba o maghahanap ako ng ibang abogado? Napabuntong hininga si Ben. Talo sa determinasyon na nakikita niya sa mga mata ng kaibigan. Gagawin ko. Pero Ara, mag-ingat ka. Kinagabihan, sa opisina ni Ben, sa harap ng dalawang testigo, pinirmahan ni Ara ang dokumento. Ang pluma ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Ang kamay niya ay bahagyang nanginginig nang isulat niya ang kanyang pangalan. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Bawat letra ay parang isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng kanilang pagsasama. Pag-uwi niya sa bahay, tahimik ang lahat. Dumiretso siya sa kanilang study, ang silid na simbolo ng tagumpay ni Miguel. Ang mga libro ng batas ay nakahilera sa mga estante. Ang mga tropeo at plaque
ay nakadisplay. Binuksan niya ang kanyang personal na safety deposit box na nakatago sa likod ng isang painting. Inilagay niya sa loob ang nakatuping testamento. Isinara niya ito. Ang tunog ng pag-lock ay parang isang hatol. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit at pilak na susi. Naglakad siya papunta sa malaking mesa ni Miguel. Sa ibabaw nito ay nakapatong ang mga dokumento para sa isang malaking kaso na pinag-aaralan nito. Dahan-dahan, na parang naglalagay ng isang bulaklak sa isang puntod, ipinatong niya ang susi sa ibabaw ng folder ng kaso. Sa isang lugar kung saan imposibleng hindi ito makita. Huminga siya ng malalim at lumabas ng silid. Isinara ang pinto nang walang ingay. Ang pain ay nailatag na. Ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay. 2 araw ang lumipas. 2 araw ng perpektong normalidad. Para kay Miguel, ang kanilang anibersaryo ay isang tagumpay. Ang tensyon na nararamdaman niya sa pagitan nila nitong mga nakaraang linggo ay tila naglaho. Si Ara ay bumalik sa dati, ang maalaga at mapagmahal na asawa na kilala niya. Dahil dito, mas gumaan ang kanyang loob, mas naging kampante. Nang gabing iyon, umuwi siya mula sa isang mahabang meeting. Ang isip ay puno ng mga kaso at kontrata. Ang tanging gusto niya ay ang umupo sa kanyang study. Uminom ng isang baso ng whiskey at tapusin ang ilang papeles. Pagpasok niya sa kanyang study, ang pamilyar na amoy ng lumang libro at mamahaling kahoy ay sumalubong sa kanya. Ito ang kanyang kaharian. Ang lugar kung saan siya ang hari. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa sahig at lumapit sa kanyang mesa. At doon, nakita niya ito. Isang maliit at pilak na susi na nakapatong sa ibabaw ng folder ng pinakamalaking kaso na hawak niya ngayon. Napakunot ang noo ni Miguel. Tinitigan niya ang susi. Alam niyang hindi ito sa kanya. Kay Ara ito. Ang susi sa maliit na safety deposit box nito na nasa likod ng painting. Si Ara ay isang maingat at metikulosong tao. Hindi ito nagiiwan ng mga bagay-bagay kung saan-saan lang. Lalo na ang isang importanteng susi. Ang unang pumasok sa isip niya ay simpleng pagkalimot lang. Baka may kinuha ito kanina at naiwan lang. Kukunin na sana niya ito para ibigay kay Ara. Ngunit isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Baka naman sinadya niya itong iwan? Baka may sorpresa siya para sa akin? Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Baka isa itong huling regalo para sa kanilang anibersaryo. Isang bagay na personal. Dala ng kuryosidad, kinuha niya ang susi. Lumakad siya papunta sa painting na nakasabit sa pader at maingat itong inalis. Sa likod nito ay ang maliit at bakal na pinto ng safe. Isinuksok niya ang susi, pinihit. Ang marangklik ng pagbukas nito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sa loob, wala ang mga alahas o lumang sulat na inaasahan niya. Isang nakatuping dokumento lang ang laman nito. Kinuha niya ito. Ang papel ay malamig sa kanyang mga daliri. Binuklat niya ito. Sa itaas, nakasulat sa malalaking letra ang mga salitang nagpatigil sa kanyang paghinga. Huling habilin at testamento ni Elara Sandoval de Leon. Bakit? Bakit may bago siyang testamento? Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga legal na salita na kabisado niya. Hinanap niya ang pinakaimportanteng bahagi, ang disposisyon ng mga ari-arian. At doon, nabasa niya ang pangungusap na wumasak sa kanyang mundo. At sa aking pagpanaw, ipinamamana ko ang lahat ng aking ari-arian. Real, personal, at mixed. Saan man ito matatagpuan, sa iisang tagapagmana. Ang hindi pa nakikilalang anak, sa labas ng aking asawa, si Attorney Miguel de Leon. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at sinampal siya. Isang matinding lamig ang gumapang sa kanyang likuran, mas malamig pa sa aircon ng silid. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Anak sa labas?
Binasa niya ulit at ulit. Baka namalikmata lang siya, ngunit ganoon pa rin ang nakasulat. Malinaw, pinal. Isang patak ng malamig na pawis ang tumulo mula sa kanyang noo. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi totoo to, bulong niya sa sarili. Isang masamang biro. Ang utak niyang sanay sa lohika at batas ay naghahanap ng paliwanag. Sino? Kailan? Paano nalaman ni Ara? Wala siyang matandaan. Wala. Dala-dala ang testamento. Lumabas siya ng study na parang isang bagyong walang tunog. Nakita niya si Ara sa sala. Tahimik na nagbabasa ng libro sa ilalim ng isang lampshade. Ang kalmadong imahe nito ay isang insulto sa kaguluhang nararamdaman niya. Ara? Nag-angat ng tingin si Ara. Ang mga mata ay nagtatanong. Miguel, akala ko may tatapusin ka pa. Hindi siya sumagot. Inilatag niya ang testamento sa mesang nasa pagitan nila. Ano to? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at galit. Tiningnan ni Ra ang papel. Hindi ito nagulat. Dahan-dahan, ibinaba nito ang tingin. At pagkatapos ng ilang sandali, isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito. Hindi ito sumagot. Sumagot ka! Sigaw ni Miguel. Hindi na napigilan ang sarili. Anong kalokohan to, Ara? Anong anak sa labas? Yumuko si Ara. Ang mga balikat ay nagsimulang manginig. Sa mahinang boses na puno ng sakit, bumulong ito. Alam mo ang ginawa mo, Miguel. Ang simpleng pangungusap na yon ang tuluyang nagpaguho sa kanya. Hindi ito pag-amin. Hindi rin ito pagtanggi. Ito ay isang hatol. Isang hatol na nagmumula sa sarili niyang konsensya. Tumalikod si Miguel at bumalik sa study. Isinara ang pinto ng malakas. Napasabunot siya sa sariling buhok. Gulong-gulo ang isip niya. Kailangan niyang makausap ang isang tao. Isang taong makakaintindi. Isang taong kasama niya sa kasinungalingan. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ang mga daliri ay nanginginig habang dinadial ang isang numero. Pagkatapos ng 2 ring, sumagot ito. Hello, sir. Sabi ng boses ni Belle, professional ngunit may halong paglalambing. Belle? Bulong ni Miguel sa telepono. Ang boses ay desperado. May problema. Isang malaking problema. Ano yon, Miguel? Anong nangyari? Si Ara. Nalaman niya. Hindi ko alam kung paano, pero nalaman niya. Nalaman ang ano? Ang tungkol sa atin? Mas malala pa. Sabi ni Miguel, ang paghinga ay mabigat. Gumawa siya ng bagong testamento. Ipinapamana niya lahat sa anak ko raw sa labas. Natahimik ang kabilang linya. Pagkaraan ng ilang segundo, nagsalita si Belle. Ang boses ay hindi na malambing. Ito ay malamig at matalim. Anak? Sinong babae yan, Miguel? Kailangan nating mahanap ang bata na yan bago mahuli ang lahat. Parking lot, basement 4, landmark building. 20 minutes. Iyon lang ang sinabi ni Belle bago niya ibinaba ang tawag. Walang sir, walang Miguel. Tanging isang malamig na utos. Ang init ng galit at takot ay kumukulo sa kanyang dugo. Isang anak? Hindi lang pala siya ang pangalawang babae. Posibleng pangatlo pa siya. O pang-apat. Ang buong pundasyon ng kanyang mga pangarap, ang maging si Mrs. Isabel de Leon, ay biglang nayanig na parang isang malakas na lindol. Ang kalaban niya ay hindi lang pala isang asawang martir. Mayroon pang isang ina at isang anak na may karapatan sa yaman at pangalan na inaasam niya. Nagmaneho siya papunta sa napag-usapang lugar na parang hinahabol ng demonyo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang kanyang isip, na sanay sa pag-analisa ng mga legal na dokumento, ay nag-overtime. Sinusubukang kalkulahin ang lahat ng posibleng anggulo ng problemang ito. Ipinart niya ang kanyang sasakyan,
sa pinakamadilim at pinakaliblib na bahagi ng basement. Pagkaraan ng ilang minuto, dumating ang itim na sedan ni Miguel. Huminto ito sa tabi niya. Bumaba si Miguel, ang mukha ay gusot sa pag-aalala. Ang mamahaling damit ay tila hindi na bumagay sa itsura niyang natataranta. Pumasok ito sa passenger seat ng kotse niya at isinara ang pinto. Sa loob ng ilang segundo, tanging ang tunog lang ng kanilang mabibigat na paghinga ang maririnig. "Belle," panimula ni Miguel. "Huwag," putol ni Belle. Ang boses ay matalim. Humarap siya rito. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Isang anak, Miguel? So hindi lang pala si Ara ang niloloko mo? Pati ako?" "This isn't about you and me right now, Belle." Sagot ni Miguel, ang boses ay tumaas. "This is about everything I've worked for. This is about my entire career, my wealth." Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Belle. "Your wealth? Ang yaman na ipinangako mo sa akin? Ang buhay na sinabi mong magiging atin? Paano magiging atin yan kung may bigla na lang susulpot na bata para kunin ang kalahati? Hindi ko alam. Okay? Hindi ko alam kung sino o kung totoo man yan. Pero posible, hindi ba?" Hamon ni Belle. "Posibleng totoo dahil alam mo sa sarili mo na hindi ka naging santo." Ang akusasyon ay tumama kay Miguel. Napasandal ito sa upuan, napahilamos sa sariling mukha. Sa sandaling iyon, nakita ni Belle ang isang bagay na bihira niyang makita sa makapangyarihang abogado. Takot. Purong takot. At sa sandaling iyon, ang galit ni Belle ay bahagyang humupa, napalitan ng isang malamig at kalkuladong pag-iisip. Ang pag-iyak at pagsigaw ay walang mararating. Kung gusto niyang iligtas ang kanyang kinabukasan, kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang maging mas matalino kaysa kay Ara. "Okay," sabi niya. Ang boses ay kalmado na. "Tama na ang sisihan. Kailangan nating mag-isip. Sino-sino sila?" "Ang alin?" "Ang mga babae, Miguel," sabi ni Belle na parang kumakausap ng isang bata. "Lahat sila. Simula noong kinasal kayo ni Ara. Kailangan ko ng listahan, pangalan, petsa, lahat." Tumingin si Miguel sa kanya na parang nababaliw si Belle. "Hindi ko na matandaan lahat yon." "Well, subukan mong tandaan," giit ni Belle. Binuksan ang kanyang laptop sa kanyang kandungan. Ang liwanag mula sa screen ay nagbigay ng malamig na anino sa kanyang determinadong mukha. Dahil ang pangalan ng kinabukasan ko ay maaaring nasa listahan na, yan. Magsimula ka. Kahit sino. Kahit anong detalye na matandaan mo. Napabuntong hininga si Miguel talo. Ang pagiging agresibo niya kanina ay napalitan ng isang desperadong pagsunod. Nagsimula siyang magsalita, paunti-unti, na parang naghuhukay ng mga multo mula sa nakaraan. Mga pangalan ng mga sekretarya, mga kliyente, mga babaeng nakilala niya sa mga business trip. Ang bawat pangalan ay tinitipa ni Belle sa isang bagong spreadsheet. Walang emosyon, walang selos, tanging isang malamig na profesionalismo na parang nag-aaral ng isang kaso. "Teka," sabi ni Miguel, napahinto. "Mayroon pa pala." "Sino?" "Mga intern noon sa law firm. Mga 5 o 6 na taon na ang nakalipas," sabi niya. Pilit inaalala. "May isang grupo sila. May isa doon. Medyo naging malapit kami." "Anong pangalan?" tanong ni Belle. Ang mga daliri ay nakahanda sa keyboard. Hindi ko matandaan ang pangalan, pero siya yung bigla na lang umalis. Hindi na tinapos ang internship. Ang sabi, nagkasakit daw ang nanay sa probinsya. Ang detalyeng yun ang nagpatindig ng balahibo ni Belle. Isang biglaang pag-alis, isang hindi natapos na obligasyon. Ito ang mga senyales. Kailangan nating malaman ang pangalan niya, Miguel. Paano? Ang mga lumang file ng HR ay matagal nang itinapon. "Ako na ang bahala," sabi ni Belle. Ang isip ay gumagana na. May mga kaibigan pa ako sa HR.
May utang na loob sila sa akin. Maghahanap ako ng paraan. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Ngunit ngayon, ito ay isang katahimikang puno ng isang plano, isang desperadong misyon. Tumingin si Miguel kay Belle. Ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Belle dati. Pag-asa. "Belle, salamat," sabi nito sa mahinang boses. Tumingin si Belle sa kanya. Ang mga mata ay malamig pa rin. "Huwag ka munang magpasalamat. Ginagawa ko ito para sa atin. Para sa akin." Inabot ni Miguel ang kamay ni Belle. "Kapag natapos ang lahat ng ito, kapag naayos na natin to, iiwanan ko na si Ara. Pangako, tayo na ang magkakasama." Ito na ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Belle. Ang pangakong nagpapanatili sa kanya sa relasyong ito. Ngunit ngayon, habang naririnig niya ito, ang mga salita ay parang hungkag. Ang tamis ay napalitan ng pait. Paano siya makakasiguro? Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang maniwala. Kailangan niyang kumapit. "Ayusin muna natin to, Miguel," sabi niya. Binawi ang kanyang kamay. "Hanapin muna natin ang multo na yan." Isinara ni Belle ang kanyang laptop. Ang kanilang alyansa ay nabuo na, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa parehong desperasyon. Dalawang makasalanan na nagtutulungan, hindi para itama ang kanilang mga mali, kundi para ibaon ang mga ito ng mas malalim pa. "Umuwi ka na," utos niya. "Kumilos ka na parang walang nangyari. Hayaan mong isipin ni Ara na siya ang nananalo. Samantala, ako ang kikilos sa dilim." Tumango si Miguel at sa unang pagkakataon, siya ang sumunod sa utos. Lumabas ito ng sasakyan at bumalik sa sarili niyang kotse. Pinanood siya ni Belle habang papalayo ito. Naiwan siyang mag-isa sa dilim ng basement. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang pusong puno ng ambisyon, selos, at ngayon, isang bagong determinasyon. Hindi siya papayag na ang lahat ng kanyang isinakripisyo ay mapunta lang sa wala. Hahanapin niya ang babae at ang batang iyon. At kapag nahanap niya sila, sisiguraduhin niyang hindi na sila kailanman magiging problema. Ang gulo ay parang isang sayaw, at si Ara ay isang manonood na may pinakamagandang pwesto. Habang ang mundo ni Miguel ay unti-unting gumuho, ang mundo ni Ara ay nanatiling tahimik at payapa. Umupo siya sa kanyang paboritong silya sa tabi ng bintana, humihigop ng mainit na tsaa, at pinapanood ang lahat sa pamamagitan ng screen ng kanyang tablet na konektado sa mga security camera ng kanilang bahay. Nakikita niya si Miguel na hindi mapakali, palakad-lakad sa study. Ang mga kamay ay laging nasa buhok. O sa telepono, nakikita niya ang pagdating ng mga delivery ng pagkain dahil wala nang nagluluto ng hapunan para sa kanya. Nakikita niya ang mga gabing halos hindi ito umuuwi. At kapag umuuwi man, ang mukha nito ay puno ng pagod at pagkabalisa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting mapait. Mayroong isang bahagi sa kanya na nagagalak. Isang madilim na kasiyahan sa pagkakita sa lalaking sumira sa kanya na ngayon ay sinisira ang sarili. Ito ang resulta ng kanyang plano. Gumagana ito. Ngunit sa ilalim ng kasiyahang iyon, mayroong isang malalim na kalungkutan. Ang lalaking pinapanood niyang nagkakagulo ay ang parehong lalaking pinangakuan niya ng habambuhay. Kailangan na ng susunod na hakbang. Ibinaba niya ang kanyang tasa at umakyat sa kanilang dating silid. Mula sa ilalim ng kama, kinuha niya ang isang maalikabok na photo album. Ang album mula sa mga unang taon ng kanilang pagsasama. Binuklat niya ito hanggang sa makita niya ang hinahanap. Isang litrato. Si Miguel, mas bata pa, nakangiti habang nakaakbay sa isang grupo ng mga law interns. Kabilang sa mga nakangiting mukha ay ang isang pamilyar na babae, si Isabel Reyes, at sa tabi nito, isa pang dalagang may mahiyain, ngunit matamis na ngiti. Ang babaeng bigla na lang naglaho.
Maingat niyang tinanggal ang litrato mula sa album. Walang alikabok, walang bakas ng pagkaluma. Bumaba siya at naglakad papunta sa study ni Miguel. Ang silid ay magulo, naiiba sa karaniwang kaayusan nito. Ang mga libro ay hindi na ibalik sa tamang lalagyan. May baso ng whiskey na may natirang yelo pa sa mesa. Hindi niya inayos ang gulo. Sa halip, kinuha niya ang litrato at dahan-dahan itong ipinatong sa ibabaw ng mga papeles ni Miguel sa parehong lugar kung saan niya iniwan ang susi. Ang larawan ay nakaharap pataas, isang paanyaya, isang paalala, isang pain. Kinabukasan, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, si Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan. Ara, sabi ni Sofia sabay yakap ng mahigpit, hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Nag-aalala ako sa'yo. May problema ba kayo ni Miguel? Pinaupo ni Ara si Sofia sa sala at binigyan ng tsaa. Ngumiti siya, isang nangiting kalmado. Ayos lang kami, Sof. Medyo busy lang sa mga bagay-bagay. Sigurado ka? Tanong ni Sofia. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. May naririnig akong mga usap-usapan sa mga asawa ng partners ni Miguel. Palagi raw wala sa sarili si Miguel nitong mga nakaraang araw. Pagod lang siguro sa trabaho, sagot ni Ara. Ang kasinungalingan ay dumudulas na lang sa kanyang dila nang walang kahirap-hirap. Tinitigan siya ni Sofia. Ara, kilala kita. Simula pa noong mga bata tayo, alam kong may dinadala ka. Pwede kang magsabi sa akin. Sa isang iglap, gusto niyang sabihin ang lahat. Gusto niyang humagulgol sa balikat ng kanyang kaibigan at ilabas ang lahat ng sakit. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ito ay isang laban na kailangan niyang tapusin ng mag-isa. Salamat, Sof. Pero kaya ko to, sabi niya. Hinawakan ng kamay ng kaibigan. Nasa kontrol ko ang lahat. Nang makaalis na si Sofia, naiwan si Ara sa katahimikan ng malaking bahay. Naglakad siya papunta sa isang silid na matagal na niyang hindi pinapasok, ang kanyang dating art studio. Ang mga canvas ay nababalutan ng puting tela. Ang amoy ng pintura ay halos wala na. Tinanggal niya ang takip sa isang canvas at hinaplos ang magaspang na ibabaw nito. Dito, nagsimula ang lahat. Dito niya isinuko ang kanyang sarili para sa pangarap ng ibang tao. Napatingin siya sa kanyang refleksyon sa madilim na salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang parehong babae na masayang nagpipinta noon. Ang babaeng ito ay may mga matang mas malalim, mas malamig. Isang estranghero sa sarili niyang bahay. Sino ka na, Ara? Tanong niya sa sarili. Masaya ka ba sa ginagawa mo? Ang sagot ay hindi simple. Hindi siya masaya. Ang nararamdaman niya ay hindi kaligayahan. Ito ay isang uri ng kapangyarihan, isang mapanganib at nakakalasing na kapangyarihan na nagmumula sa pagbawi ng kontrol na matagal nang ipinagkait sa kanya. Kinagabihan, umuwi si Miguel. Hindi sila nag-usap. Dumiretso ito sa study. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ito. Ang muka ay mas maputla pa kaysa dati. Hawak nito ang litrato. Bakit ito nandito, Ara? Tanong ni Miguel. Ang boses ay halos pabulong, puno ng takot at pag-aakusa. Tiningnan lamang siya ni Ara mula sa kanyang kinauupuan. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang uminom mula sa kanyang tasa ng tsaa. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing lahat. Alam ko ang lahat, Miguel. At ito ay simula pa lamang. Ang litrato sa passenger seat ay parang isang mapa papunta sa impyerno. Nagmamaneho si Miguel ng walang direksyon. Tanging ang GPS sa kanyang cellphone at ang isang pangalan na nakuha ni Belle mula sa mga lumang file ang kanyang gabay. Katrina Reyes, isang probinsya sa Timog Luzon na halos 3 oras ang layo mula sa Maynila. Ang bawat kilometro na inilalayo niya sa kanyang magarbong buhay ay parang 1 kilometro palayo sa kontrol. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga bukirin. Ang ingay ng syudad
ay napalitan ng katahimikan na mas nakakabingi. Ang plano ay simple. Hanapin si Katrina. Alamin kung meron nga bang bata. Kung mayroon, mag-alok ng pera. Isang malaking halaga para manahimik ito at pumirma sa kahit anong dokumento na kailangan para mapawalang bisa ang testamento ni Ara. Ito ay isyang problema and si Miguel de Leon ay magaling sa pag-ayos ng mga problema. Nakarating siya sa isang maliit at tahimik na bayan. Ang address na nakuha nila ay isang maliit na pampublikong paaralan sa dulo ng kalsada. Puno ng alikabok ang kanyang mamahaling sapatos habang naglalakad siya papasok sa gate. "Excuse me, hinahanap ko sana si Miss Katrina Reyes," tanong niya sa isang gwardiya. Tiningnan siya ng gwardiya mula ulo hanggang paa. "Wala pong Katrina Reyes dito, sir. Baka sa kabilang bayan po iyon." Napasuklay si Miguel sa kanyang buhok. Ang pagkadismaya ay nagsisimulang kumain sa kanyang pasensya. "Imposible. Ito ang address na." "Pero meron kaming isang Teacher Reyes dito," sabi ng gwardiya. "Si Teacher Elena Reyes." Elena, hindi Katrina. Pero baka kamag-anak, baka kapatid. "Sige, pwede ko ba siyang makausap?" Itinuro siya ng gwardiya sa isang maliit na faculty room. Pagpasok niya, ang amoy ng chalk at lumang papel ang sumalubong sa kanya. May isang babaeng nakatalikod, nagsusulat sa blackboard. "Excuse me, are you Teacher Elena Reyes?" Dahan-dahang humarap ang babae. At sa sandaling iyon, ang lahat ng hangin sa baga ni Miguel ay nawala. Hindi ito si Katrina. Ang mukha na nakatingin sa kanya ay isang multo mula sa mas malalim na nakaraan. Ang babaeng minahal niya noong kolehiyo. Ang babaeng basta na lang niyang iniwan nang makilala niya si Ara at ang koneksyon ng pamilya nito. "Miguel de Leon," sabi ni Elena. Ang boses ay patag. Walang emosyon, walang gulat. Tanging isang pagkilala sa isang bagay na matagal nang ibinaon sa limot. "Elena." Ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Miguel. Ang utak niya ay nag-short circuit. Ang plano niya, ang listahan ni Belle, ang lahat ay naglaho. Ano ang ginagawa nito dito? "Anong ginagawa mo rito, Miguel?" tanong ni Elena. Ibinaba ang hawak na chalk. "Ako, may hinahanap lang akong tao," sagot niya, nauutal. "Nagkamali lang yata ako ng lugar." Tatalikod na sana siya para tumakas, para takbuhan ng multong ito, nang may isang boses ng bata ang tumawag mula sa pinto. "Ma, tapos na po ang klase." Isang batang lalaki na nasa mga 10 taong gulang, nakasuot ng uniforme, ang pumasok sa silid. May dala itong bola ng basketball. Ngumiti ito kay Elena at pagkatapos ay napatingin sa kanya. Napako si Miguel sa kanyang kinatatayuan. Ang mundo niya ay biglang huminto sa pag-ikot. Ang mga mata, ang hugis. Iyon ang mga mata na nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Ang kanyang mga mata. "Sino po siya, ma?" tanong ng bata. Tumingin si Elena sa bata, pagkatapos ay kay Miguel. Isang mapait at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Leo, siya si Miguel. Isang luma kong kaibigan. Leo, Miguel de Leon, Leon, Leo." Ang pag-ugnay ng mga pangalan ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng kasinungalingan na hinahanap niya ay biglang naging isang napakatinding katotohanan. Hinahanap niya ang isang peking anak na nilikha ng kanyang asawa. Ngunit ang natagpuan niya ay isang totoong anak na matagal na niyang kinalimutan. Ang ironya ay napakasakit, napakabigat. Ang plano ni Ara ay mas matalino pa sa inaakala niya. Ito ay isang bitag na hindi sinasadyang nagbunyag ng isang kasalanang mas malaki pa kaysa sa inaakusan nito. "Kailangan ko kayong kausapin," sabi ni Miguel kay Elena. Ang boses ay nanginginig. Lumabas sila sa school grounds. Iniwan si Leo na naglalaro ng bola.
Tumayo sila sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang katahimikan ay puno ng 10 taon ng mga hindi nasabing salita. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Miguel. Tumingin si Elena sa malayo. Para saan pa, Miguel? Iniwan mo ako ng walang paalam. May bago ka ng buhay, mayaman, makapangyarihan. Ano ang gagawin mo sa isang anak mula sa isang simpleng babae na tinalikuran mo? Ang utak ni Miguel ay bumalik sa pagiging abogado. Kaya kong tumulong, financial support, pag-aaral, lahat ng kailangan niya. Humarap si Elena sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang galit sa mga mata nito. Isang galit na 10 taong kinimkim. Hindi ko kailangan ng pera mo, Miguel. Ang kailangan niya ay isang ama, pero huli na ang lahat para doon. Gabi na nang bumalik si Miguel sa opisina. Alam ni Belle na darating ito. Kanina pa siya naghihintay, paikot-ikot sa loob ng maluwag na opisina na balang araw ay pinapangarap niyang maging opisina rin ng asawa niya. Ang bawat minuto ng paghihintay ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Nang bumukas ang pinto, agad niyang naramdaman na may nagbago. Ang dating tikas ng isang top lawyer ay nawala. Napalitan ng itsura ng isang taong tinakbuhan ng swerte. Ang kanyang damit ay gusot, ang buhok ay magulo, at ang mga mata ay walang buhay. So, bungad ni Belle, walang paligoy-ligoy. Nahanap mo ba siya? Si Katrina. May bata ba? Umiling si Miguel, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Umupo ito sa kanyang upuan na parang isang basahan. Hindi. Anong hindi? Naiinis na tanong ni Belle. Miguel, wala tayong oras para dito. Ang buong kinabukasan natin ang nakataya. Totoo, Belle, sabi ni Miguel sa isang boses na basag. May anak ako. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Belle. Kung gayon, nahanap mo nga. Magkano ang kailangan niya? Sabihin mo, kaya nating ayusin yan. Pero hindi kay Katrina. Dugtong ni Miguel. Napatigil si Belle. Anong sinasabi mo? At doon, ikinuwento ni Miguel ang lahat. Tungkol kay Elena Reyes, ang kanyang pag-ibig noong kolehiyo. Tungkol sa isang batang lalaki na nagngangalang Leo. Isang batang may mga mata na katulad ng sa kanya. Habang nagsasalita si Miguel, ang isip ni Belle ay parang isang sirang plaka na paulit-ulit na tumutugtog ng isang salita. Niloko, niloko, niloko. Hindi lang siya ang pangalawang babae. Isa lang siya sa mahabang listahan. Isa lang siyang tanga na naniwala sa mga pangako ng isang lalaking ang buong buhay pala ay isang malaking kasinungalingan. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng isinakripisyo niya, ay para lang sa isang lalaking may mas malaki at mas madilim na sikretong itinatago. Isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Hindi ito tawa ng saya. Ito ay tunog ng isang bagay na nabasag, isang bagay na mahalaga at pinaghirapan. Kaya pala, sabi niya, sa gitna ng kanyang pagtawa, isang tawang may kasamang luha. Kaya pala ganoon ka na lang kung mataranta. Hindi dahil sa pekeng testamento ni Ara, kundi dahil natatakot kang mabuking ang totoong sikreto mo. May tinatago ka pa palang mas malaking sikreto. Belle, hindi ganoon. Huwag mo akong hawakan. Sigaw niya nang subukan nitong abutin ang kanyang kamay. Ginawa mo akong tanga, Miguel. Habang abala ako sa paghahanap sa multo na gawa-gawa ni Ara, ikaw naman ay may tinatagong totoong pamilya. Hindi ko sila pamilya at hindi ko rin alam ang tungkol sa bata. Maniwala ka. Desperadong sabi ni Miguel. Belle, tulungan mo ako. Kailangan nating mag-isip. Kailangan nating ayusin to. Natin? Sa sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw kay Belle. Wala nang tayo. Wala nang atin. Ito ay isang lumulubog na barko. At kung hindi siya kikilos, malulunod siyang kasama ni Miguel. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili.
Ang mga luha ay nawala. Ang sakit ay napalitan ng isang bagay na mas malamig at mas mapanganib, ang kagustuhang iligtas ang sarili. Okay, sabi niya. Ang boses ay kalmado na ikinagulat ni Miguel. Kukuha kita ng tubig. Habang si Miguel ay nakaupo, tulala at wasak, naglakad si Belle papunta sa minibar. Ngunit bago kumuha ng tubig, may iba siyang ginawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa at pinindot ang record. Pagkatapos, kinuha niya ang isang maliit na USB mula sa kanyang wallet. Bumalik siya kay Miguel at iniabot ang tubig. Habang umiinom ito, lumapit siya sa likod ng mesa. Nagkunwaring may inaayos. Sa ilang segundong yon na nakatalikod si Miguel, mabilis niyang isinaksak ang USB sa likod ng computer nito. Sa isang click, nagsimula itong kopyahin ang lahat. Mga email, mga financial statement, mga draft ng mga kasunduan, mga sensitibong file ng kaso, ang kanyang insurance policy. Anong gagawin natin ngayon, Miguel? Tanong niya. Ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. Hindi ko alam, Belle. Hindi ko na alam. Sagot nito. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Magpahinga ka muna, sabi niya. Umuwi ka na. Ako na ang mag-iisip. Bukas, mag-usap tayo ulit. Nang makaalis na si Miguel, isang anino ng kanyang dating sarili, naiwan si Belle sa malamig at tahimik na opisina. Tinanggal niya ang USB at ibinulsa ito. Pinatay niya ang voice recorder sa kanyang cellphone. Umupo siya sa silya ni Miguel, ang silyang simbolo ng kapangyarihan. Ngayon, pakiramdam niya, ang kapangyarihan ay nasa kanyang mga kamay na. Pag-uwi niya sa kanyang apartment, hindi siya natulog. Binuksan niya ang kanyang laptop at sinuri ang mga file na nakuha niya. Ang nakita niya ay mas masahol pa sa inaasahan niya. Mga kaduda-dudang transaksyon, mga ebidensya ng panloloko sa kliyente. Si Miguel de Leon ay hindi lang isang manlolokong asawa. Isa rin siyang korap na abogado. At sa sandaling yon, gumawa siya ng desisyon. Hindi na siya ang magiging biktima sa kwentong ito. Binuksan niya ang isang bagong email. Gumawa siya ng isang anonymous na account. Sa to field, tinipa niya ang isang email address na matagal na niyang kabisado. sdeleon@gmail.com. Sa subject, inilagay niya, para sa iyong kaalaman. Inattach niya ang dalawang bagay. Ang audio file ng pag-uusap nila ni Miguel kanina, kung saan inamin nito ang lahat. At isang financial document na nagpapakita ng isang malaking anomalya. Walang anumang salita sa katawan ng email. Ang mga file na mismo ang magsasabi ng lahat. Ang kanyang daliri ay nag-hover sa send button. Ito na. Ang pagtataksil sa lalaking minahal niya. Ang pagtataksil sa lalaking sumira sa kanya. Nag-click siya at sa katahimikan ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng isang email na ipinadala. Isang digital na bomba na handa ng sumabog. Ang tunog ng isang email notification ay sumira sa katahimikan ng umaga. Nasa lanay si Ara, umiinom ng kape, pinapanood ang dahan-dahang pagsikat ng araw. Ilang araw na siyang ganito, tahimik, nagmamasid, naghihintay. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong hinihintay niya, pero alam niyang darating ito. Binuksan niya ang kanyang laptop, isang email mula sa isang hindi pamilyar na address. Ang subject, para sa iyong kaalaman. Napakunot ang noo niya. Dala ng kuryosidad, binuksan niya ito. Walang nakasulat na kahit ano. Tanging dalawang file na naka-attach. Isang audio recording at isang PDF document. Una niyang pinakinggan ang audio. Totoo, Belle? May anak ako. Ang boses ni Miguel, basag, desperado. Sinundan ito ng isang mapait na tawa, ang tawa ng isang babaeng nasaktan. Kaya pala, may tinatago ka pa palang mas malaking sikreto. Ang boses ni Isabel, puno ng galit at pagkadismaya.
Pinakinggan ni Ara ang buong pag-uusap, ang pag-amin ni Miguel, ang pagkawasak ng alyansa nila. Ang bawat salita ay isang patunay sa pagkabulok ng pundasyon ng buhay ni Miguel. Nang matapos ang recording, hindi siya nagulat. Hindi rin siya natuwa. Ang naramdaman niya ay isang malamig na kumpirmasyon. Ang ahas ay kinagat na ang sarili nitong tagapag-alaga. Predictable. Sunod niyang binuksan ang PDF file, isang financial statement mula sa isang offshore account na hindi niya alam na umiral. Puno ito ng mga kaduda-dudang transaksyon, pera ng kliyente na inilipat sa mga personal na account. So, hindi lang pala siya isang taksil na asawa, isa rin siyang magnanakaw. Isinara ni Ara ang kanyang laptop. Ang mga piraso ng ebidensya na hawak niya ay sapat na para sirain si Miguel sa mata ng batas at ng publiko. Ngunit alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hindi ito ang kanyang huling baraha. Ang mga ito ay mga baraha lamang na ibinigay sa kanya ng isang desperadong babae. Ang tunay niyang alas ay isang sikretong mas matagal pa niyang itinago. Isang sikretong pareho silang nagbaon sa limot. Ang kanyang isip ay lumipad pabalik sa nakaraan. Halos 8 taon na ang nakalipas. Gabi na. Si Miguel ay nasa study pa rin, abala sa pinakamalaking kaso ng kanyang karera. Ang Marquez illegal recruitment case. Dinalhan siya ni Ara ng kape. Nakita niya itong nakayuko sa mesa, ang noo ay kunot na kunot. Sa harap nito ay isang dokumento at isang pirasong papel kung saan paulit-ulit niyang sinusulat ang isang pangalan. Miguel, okay ka lang? Tanong niya. Nagulat ito at mabilis na tinakpan ng papel. Okay lang, love. Medyo stress lang. Nang umalis ito saglit para mag-CR, hindi niya napigilan ang sarili. Sumilip siya. Ang dokumento ay isang affidavit ng isang nawawalang testigo at ang pinapractice niyang isulat ay ang pirma ng testigong iyon. Pinimeke nito ang ebidensya. Nang bumalik ito, hinarap niya ito. Anong ginagawa mo, Miguel? Ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi kasamaan, kundi takot at desperasyon. Ara, kailangan ko to. Pagmamakaawa nito. Ito ang magpapanalo sa kaso. Ito ang mag-aangat sa atin. Para sa atin to, love. Para sa kinabukasan natin. Dahil sa pagmamahal, dahil sa pangarap na binuo nilang dalawa, pumayag siyang manahimik. Itinago niya ang sikretong yon sa pinakamadilim na sulok ng kanyang isip. Ang kasong yon ang nagpasikat kay Miguel de Leon. Ang kasong yon ang naging pundasyon ng lahat ng tinatamasa nila ngayon. Isang pundasyong gawa sa kasinungalingan. Bumalik si Ara sa kasalukuyan. Ang pait ng kapeng iniinom niya ay walang-wala kumpara sa pait ng alaalang yon. Ang email na natanggap niya ay isang senyales. Ito na ang tamang panahon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi siya tumawag sa kanyang abogado. Hindi rin sa pulis. Nag-dial siya ng isang numero na matagal na niyang nakasave sa ilalim ng pangalang Cynthia Morales, ang pinakatanyag at pinakakinatatakutang investigative journalist sa bansa. Sumagot ito sa pangalawang ring. Cynthia Morales speaking. Huminga ng malalim si Ara. Ang boses ay matatag at puno ng kapangyarihan na ngayon lang niya naramdaman. Miss Morales, panimula niya. Ako si Elara de Leon. Narinig niya ang bahagyang pagbabago sa paghinga sa kabilang linya. Alam ni Cynthia kung sino siya. May kwento ako para sa'yo. Pagpapatuloy ni Ara. Isang kwento na babago sa lahat. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa malamig na opisina ng De Leon Law Firm, si Miguel De Leon ay nakaupo sa dilim, hawak ang isang baso ng whiskey. Tulala. Wasak. Hindi niya alam kung paano paaayusin ang sunod-sunod na problemang bumabagsak sa kanya. Biglang tumunog ang kanyang private line. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Attorney De Leon, sabi ng isang masiglang boses. Ako po si Gina, producer ng Ang Katotohanan ni Cynthia Morales. Napakunot ang noo ni Miguel. Yes?
Sir, alam po namin na may pinagdadaanan ngayon ang inyong pamilya dahil sa mga kumakalat na malisyosong tsismis. Gusto po sana naming bigyan kayo ng pagkakataon na linawin ang lahat. We would like to invite you and your wife, Mrs. Elara de Leon, for an exclusive live interview on our show. Sa gitna ng kadiliman, isang maliit na sinag ng pag-asa ang biglang sumilay sa isip ni Miguel. Isang live interview? Sa pinakasikat na talk show sa bansa, ito na marahil ang pagkakataon niya. Ang pagkakataong kontrolin ang naratibo. Ang pagkakataong ipakita sa lahat na sila ni Ara ay ayos lang. Ang pagkakataong iligtas ang kanyang pangalan. Hindi niya alam na ang inaakala niyang salbabida ay isa palang patibong. Okay, sagot niya. Ang boses ay biglang nagkaroon ng kumpiyansa. Tinatanggap namin ang imbitasyon. Ang imbitasyon ay isang salbabida na inihagis sa isang taong nalulunod. At si Miguel de Leon ay kumapit dito ng buong lakas. Ito na ang pagkakataon ko, sabi niya sa sarili. Isang pagkakataon para kontrolin ang kwento, para ipakita sa mundo na ang pamilyang de Leon ay matatag, para ipaalala sa lahat kung sino siya. Ang unang hakbang, kailangan niyang makuha ang kooperasyon ni Ara. Kinagabihan, pinuntahan niya ito sa sala. Tahimik itong nakaupo, nagbabasa, na parang walang anumang unos na nangyayari sa kanilang buhay. Ang kapayapaan nito ay lalong nagpatindi sa kanyang pagkabalisa. Ara, panimula niya, sinubukang gawing pinakamalambing at pinakapormal ang kanyang boses. May kailangan tayong pag-usapan. Hindi ito nag-angat ng tingin mula sa libro. Tungkol saan? Tumawag ang show ni Cynthia Morales. Sabi niya, inimbitahan nila tayong dalawa para sa isang exclusive interview. Doon lang ito tumingin sa kanya, walang gulat sa mga mata nito, tanging isang malamig na pag-aabang. Lumuhod si Miguel sa harap nito, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig ang mga ito na parang yelo. Ara love. Ito na ang pagkakataon natin para ayusin ang lahat, para iligtas ang pamilya natin, ang pangalan natin. Ang pangalan mo, pagtatama ni Ara, ang boses ay walang emosyon. Ang pangalan natin, giit niya. 10 taon, Ara. 10 taon nating binuot to. Huwag nating hayaang masira nang dahil lang sa mga hindi pagkakaunawaan. Magpanggap tayo. Kahit para sa gabing iyon lang, ipakita natin sa kanila na mahal natin ang isa't isa, na inaayos natin ang anumang problema. Pagkatapos nito, pangako, pag-uusapan natin ang lahat ng pribado. Tinitigan siya ni Ara. Ang mga mata nito ay parang malalim na balon na walang katapusan. Sa loob ng ilang segundo, naisip ni Miguel na tatanggi ito. Ngunit pagkatapos, dahan-dahan itong tumango. Sige, sabi nito. Isang salita lang. Ngunit para kay Miguel, ito ay parang isang himala. Isang malaking bigat ang nawala sa kanyang dibdib. Sa wakas, nagsisimula na itong maging reasonable. Salamat, Ara. Salamat, sabi niya. Hinalikan ang mga kamay nito. Hindi nito sinuklian ang kanyang ngiti. Ngunit hindi na yun mahalaga. Ang importante ay pumayag ito. Sa sumunod na araw, si Miguel ay naging abala sa paghahanda. Paulit-ulit niyang pinraktis ang kanyang mga sasabihin sa harap ng salamin. Naghanda siya ng mga sagot para sa mga posibleng tanong tungkol sa stress sa trabaho, mga pagsubok sa pagsasama, at ang pinakaimportante, ang hindi matitinag na pagmamahal nila para sa isa't isa. Pinili niya ang kanyang pinakamagandang suit, ang kanyang pinakamahal na relos. Ito ay isang pagtatanghal at siya ang magiging bida. Si Ara naman ay wala man lang ginawa. Walang tanong, walang paghahanda. Nang dumating ang gabi ng interview, ang tensyon sa loob ng sasakyan ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Tandaan mo, Ara, just follow my lead, sabi ni Miguel. Habang nagmamaneho sila, ngiti ka lang.
Hawakan mo ang kamay ko. Ipakita mong masaya ka. Tumingin lang ito sa labas ng bintana, hindi sumasagot. Nagsimulang bumalik ang kaba sa dibdib ni Miguel. Bakit ang lamig niya? Pagdating nila sa TV station, sinalubong sila ng mga staff. Dinala sila sa isang pribadong waiting room. Habang inaayusan sila ng makeup, si Miguel ay hindi mapakali. Naramdaman niya ang pamamasa ng kanyang palad. Paulit-ulit niyang iwinawaksi ang kanyang kurbata kahit hindi naman ito magulo. Si Ara naman ay nakaupo lang na parang isang rebulto. Diretso ang tingin. Walang emosyon, walang kaba. Ang kanyang katahimikan ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. 5 minutes, sabi ng producer na sumilip sa pinto. Tumingin si Miguel kay Ara. Handa ka na? Sa wakas, nagsalita ito. Matagal na akong handa, Miguel. May mali. Naramdaman ni Miguel na mayroong isang bagay na lubhang mali. Ngunit huli na ang lahat. Tinawag na sila para lumabas sa set. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang studio audience ay tahimik na nag-aabang. Sa gitna ng lahat ay si Cynthia Morales, nakangiti na parang isang mangangasong nakita na ang kanyang biktima. Pinaupo sila sa dalawang magkatabing silya. Sinubukan ni Miguel na abutin ang kamay ni Ara, ngunit bahagya itong umusog, sapat lang para hindi niya ito maabot. Ang maliit na kilos na yon ay parang isang sampal sa harap ng lahat. Ngumiti si Miguel sa kamera, isang ngiting pilit at nakakapit sa manipis na sinulid ng kanyang kumpiyansa. Nag-umpisa ang show. Ang unang ilang minuto ay puro pagbati at mga pangkalahatang tanong. Guminhawa ang pakiramdam ni Miguel. Ito ay madali. Kayang-kaya niya to. Ngunit pagkatapos ng commercial break, ang ngiti sa mukha ni Cynthia Morales ay nagbago. Naging mas seryoso, mas matalim. Lumingon ito hindi kay Miguel, kundi kay Ara. Ang mga kamera ay nag-zoom in sa mukha ni Ara. Isang mukhang kalmado na parang lawa bago ang isang bagyo. Mrs. De Leon, panimula ni Cynthia, ang boses ay puno ng simpatiya, ngunit ang mga mata ay nang uusig. Salamat sa inyong pagdating. Alam naming hindi ito madali para sa inyo. Tumingin si Miguel kay Ara, naghihintay na ibigay nito ang ngiting pinraktis nila. Ngunit walang-walang ngiti. Diretsuhin na po natin. Pagpapatuloy ni Cynthia, ang boses nito ay umalingaw-ngaw sa buong studio. Mrs. De Leon, kumusta po ang pakiramdam na malaman na ang buong buhay ninyo ay isang kasinungalingan? Ang tanong ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Napako si Miguel sa kanyang upuan. Ang lahat ng hangin ay tila hinigop palabas ng silid. Ang pinaghandaan niyang mga sagot, ang kanyang script, lahat ay biglang naglaho. Hindi ito ang pinag-usapan, hindi ito ang plano. Ito ay isang bitag. Tumingin siya kay Ara, ang mga mata ay nanlalaki sa pagkatakot at pagtataka. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, tiningnan siya ni Ara ng diretso sa mata. Walang galit, walang sakit. Ang nakita niya sa mga mata nito ay isang bagay na mas nakakatakot. Ang dulo, ang pagtatapos ng lahat. Ang ngiti na pinipilit ni Miguel ay bumagsak. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang tainga. Sa harap ng milyon-milyong manonood, sa ilalim ng nakakasilaw na mga ilaw ng katotohanan, naramdaman ni Atty. Miguel De Leon sa unang pagkakataon sa kanyang buhay na siya ay tuluyan ng natalo. Ang salbabida na kanyang kinapitan ay isa palang pabigat na hihila sa kanya, pababa sa pinakamadilim na kalaliman. Sa tanong na yon, ang buong studio ay naging isang korte. Si Cynthia Morales ang hukom, ang milyon-milyong manonood ang hurado. At si Ara, sa wakas, ang testigo na handa ng magsalita. Hindi niya pinansin si Miguel. Ang lalaking katabi niya ay hindi na ang kanyang asawa. Isa na lamang itong estranghero, isang anino, mula sa nakaraan na malapit ng maglaho. Ang buong atensyon niya ay na kay Cynthia,
At sa kamera na nakatutok sa kanya, ang kasinungalingan ay parang isang sakit. Panimula ni Ara, ang boses niya ay kalmado, ngunit matatag, umaaling-awngaw sa bawat sulok ng studio. Sa simula, maliit lang. Isang lagnat na kaya mong itago. Ngunit habang tumatagal, kumakalat ito. Nilalamon nito ang lahat ng malusog at totoo. Hanggang sa ang buong sistema ay bulok na. Ang buhay ko, ang buhay na ibinigay sa akin, ay isang magandang bahay na itinayo sa ibabaw ng bulok na pundasyon. Tumingin siya sa kamera, kinakausap hindi lang si Cynthia, kundi ang bawat babaeng nakakaramdam na sila ay nag-iisa sa kanilang mga laban. Nalaman ko na ang aking asawa, si Attorney Miguel de Leon, ay may relasyon sa kanyang legal assistant na si Miss Isabel Reyes. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa audience. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita ni Ara ang paggalaw ni Miguel, isang pagtatangkang magsalita, ngunit isang senyas mula kay Cynthia ang pumigil dito. Pero ang pagtataksil na yon, pagpapatuloy ni Ara, ay sintomas lamang ng mas malalang sakit, ang sakit ng kasinungalingan. Ikinuwento niya ang tungkol sa pekeng testamento. Gumawa ako ng isang pekeng dokumento na nagsasabing ipapamana ko ang lahat sa kanyang anak sa labas. Hindi dahil sa mayroon nga, kundi dahil gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng kasinungalingan. At hindi ako nabigo. Ang multo na aking nilikha ay naghukay ng mga totoong multo mula sa kanyang nakaraan. Sa puntong ito, alam ni Ara na milyon-milyong isipan ang nagtatanong, bakit ngayon lang? Bakit sa telebisyon? Marahil ay iniisip ninyo kung bakit ko ito ginagawa sa harap ng publiko. Sabi niya, na parang nababasa ang isip ng lahat. Ginagawa ko ito dahil ang kapangyarihan ni Miguel ay nakaugat sa kanyang pampublikong imahe. Isang imahe ng isang magaling na abogado, isang tapat na asawa, isang taong may integridad. At ang tanging paraan para labanan ang isang kasinungalingang kasing laki nito ay sa pamamagitan ng isang katotohanang mas malaki pa. Huminga siya ng malalim. Ito na ang huling baraha, ang alas na 8 taon niyang itinago. Ang pundasyon ng tagumpay ni Attorney De Leon, ang kaso na nagpasikat sa kanya, ang Marquez illegal recruitment case, ay napanalunan sa pamamagitan ng isang pekeng ebidensya. Kung ang unang revelasyon ay isang bomba, ito ay isang lindol. Ang bulungan sa audience ay naging isang malakas na ugong. Si Miguel ay napasigaw ng, "That's a lie! Kasinungalingan yan!" Ngunit walang naniwala sa kanya. Ang kanyang pagkataranta ay isang pag-amin. "Hindi ito kasinungalingan, Miguel," sabi ni Ara. Sa wakas ay tiningnan ito. Ang awa ay panandaliang sumilay sa kanyang mga mata bago ito napalitan ng bakal na determinasyon. Nandoon ako. Nakita ko. Lumingon siyang muli sa kamera. Mula sa kanyang folder, inilabas niya ang isang dokumento. Isang certified copy ng affidavit na matagal na niyang itinago, na may kalakip na opinyon mula sa isang handwriting expert na nagpapatunay na ang pirma ay pineke. "Ito ang patunay," sabi niya. Iniabot ito kay Cynthia Morales na parang isang banal na kasulatan. Ang kamera ay nag-zoom in sa mukha ni Miguel. Ang dating kumpiyansa ay tuluyan ng gumuho. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Ang nakaupo sa silya ay hindi na si Attorney Miguel de Leon, ang leon ng korte. Isa na lamang siyang lalaking hubad sa lahat ng kanyang kasinungalingan, nanginginig sa harap ng paghuhukom. Ang huling mga salita ni Ara ay hindi na para kay Miguel o kay Cynthia o sa audience. Ito ay para sa kanyang sarili. Isang deklarasyon ng kanyang kalayaan. Hindi ito paghihiganti. Sabi niya, ang boses ay puno ng kapayapaan na ngayon lang niya naramdaman. Ito ay pagkuha ng kung ano ang nararapat para sa akin at para sa lahat ng babaeng pinatahimik. Tumayo siya.
Hindi na niya hinintay ang reaksyon ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga sigawan ng mga reporter na biglang pumasok, ng mga flash ng kamera, naglakad si Elara de Leon palabas ng studio, palayo sa kanyang nakaraan, at papunta sa isang kinabukasang siya na ang susulat. Ang paghuhukom sa telebisyon ay tapos na. Ang biyahe pa uwi ay isang malabong panaginip. Hindi matandaan ni Miguel kung paano siya nakalabas ng studio. Ang tanging naaalala niya ay ang walang katapusang flash ng mga kamera na parang mga kidlat na bumubulag sa kanya, at ang mga sigaw ng mga reporter na parang ingay ng isang galit na kulungan. Hindi niya alam kung nasaan si Ara. Nawala na lang ito na parang bula. Nagmamaneho siya na parang isang robot. Ang mga ilaw ng syudad ay dumadaan sa kanyang paningin na parang mga mantsa ng kulay na walang kahulugan. Ang kanyang perpektong suit ay pakiramdam niya ay isang suot ng payaso. Ang kanyang pangalan, ang pangalang pinaghirapan niyang itayo para maging simbolo ng kapangyarihan at respeto, ay naging isang katatawanan sa loob lamang ng ilang minuto. Nang makarating siya sa gate ng kanilang subdivision, ang gwardiya na dati ay sumasaludo sa kanya ay tiningnan lang siya na may halong awa at pag-uusisa. Ang kahihiyan ay nagsisimula nang kumapit sa kanya na parang pangalawang balat. Pagpasok niya sa kanilang mansyon, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang masakit sa tainga. Walang ilaw na bukas, maliban sa isang maliit na lamp sa may pasukan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, isang numero na pamilyar sa kanya. Ang managing partner ng law firm, ang kanyang mentor. "Miguel," sabi ng malamig at formal na boses sa kabilang linya. Hindi ito Mike, na dati niyang tawag. "Sir?" sagot ni Miguel. Ang lalamunan ay tuyo. Nakita namin ang interview. Ang buong board ay nanood. Mayroong isang mahabang katahimikan para sa kapakanan ng kumpanya at para maiwasan ang mas malaking pinsala. Hinihiling namin na magsumiti ka na ng iyong irrevocable resignation bukas na bukas ng umaga. "Sir, pakinggan niyo muna ako." "Wala nang dapat pag-usapan, Mr. De Leon," putol ng matanda. "Ang Integrated Bar of the Philippines ay siguradong mag-uumpisa na ng kanilang sariling investigasyon para sa disbarment. Ang kaso ng Marquez ay muling bubuksan. Kailangan naming protektahan ang pangalan ng firm. This is damage control." "I'm sorry." Ang tawag ay naputol. Binitawan ni Miguel ang cellphone. Tumama ito sa mamahaling marmol na sahig at nabasag. Ang kanyang career, ang kanyang pinaghirapan. Gumuho sa isang tawag lang. Kailangan niya ng makakausap. Kailangan niya si Belle. Kahit para lang may masisi siya. Kinuha niya ang basag na cellphone at sa kabutihang palad, gumagana pa ito. Hinanap niya ang pangalan ni Belle. Tinawagan niya ito. "The number you have dialed is no longer in service." Tinawagan niya ulit. At ulit. Pareho lang ang sagot. Naglaho na rin ito. Iniwan na siya. Siyempre, iniligtas nito ang sarili tulad ng isang daga na unang tumalon mula sa lumulubog na barko. Nagsimula siyang maglakad sa loob ng madilim na bahay. Ang bawat bagay ay isang paalala ng buhay na nawala sa kanya. Ang mga mamahaling painting sa pader, napansin niyang may mga nawawala. Ang mga painting na gawa ni Ara, kinuha na nito. Umakyat siya sa kanilang silid. Ang walk-in closet ay bukas. Ang bahagi kung saan nakasabit ang mga damit ni Ara ay walang laman. Ang kanyang mga alahas, sapatos, pabango, lahat ay wala na. Malinis. Na parang hindi ito kailanman tumira doon. Napaupo siya sa gilid ng kama. Ang kama kung saan sila natulog ng 10 taon. Ngayon, ang pakiramdam niya ay kama ito ng isang estranghero. Doon na bumuhos ang lahat. Hindi galit, hindi pagkadismaya, kundi isang malalim at nakakawasak na pakiramdam ng kawalan. Nawala sa kanya ang lahat. Ang kanyang asawa,
ang kanyang babae, ang kanyang career, ang kanyang pangalan. Bumaba siya papunta sa kanyang study, ang kanyang kaharian. Ngunit ngayon, ito ay parang isang musoleo. Ang mga lobok sa estante ay parang mga batong nangaasar sa kanya. Ang mga tropeyo sa mesa ay mga simbolo na lang ng isang malaking kasinungalingan. Umupo siya sa kanyang silya, sa gitna ng dilim, hindi na binuksan ng ilaw. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Attorney Miguel de Leon ang tunay na kabiguan. Walang kaso na pwedeng manalo. Walang kliyenteng pwedeng iligtas. Tanging siya at ang mga guho ng kanyang buhay. Kinabukasan, isang sulat ang dumating para sa kanya. Hindi ito galing sa korte o sa IBP. Ang sulat ay nasa isang simpleng puting sobre. Ang sulat kamay sa labas ay pamilyar. Ang sulat kamay ni Elena. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Naghanda siya sa mga masasakit na salita, sa mga panunumbat. Ngunit walang sulat sa loob. Ang tanging laman ng sobre ay isang litrato. Isang school picture ng isang batang lalaking nakangiti. Isang ngiting puno ng buhay at inosente. Ang kanyang anak. Tinitigan ni Miguel ang litrato. Ang nangiti ng bata ay hindi nag-aakusa. Hindi ito nagagalit. Ito ay isang simpleng paalala ng isang buhay na nagpatuloy kahit wala siya. Isang buhay na sinayang niya. At sa katahimikan ng kanyang nawasak na kaharian, napayuko si Miguel de Leon sa kanyang mesa. At sa unang pagkakataon, mula noong siya ay bata pa, humagulgol siya na parang isang nawawalang kaluluwa. 6 na buwan ang lumipas. Ang taglagas ng kanyang buhay ay napalitan ng isang tahimik na tagsibol. Nakatayo si Ara sa harap ng isang bagong pinturang gusali sa isang abalang kalye sa Quezon City. Sa salamin ng pinto, nakasulat sa simpleng mga letra ang pangalan, Tahanan, The Sandoval Center for Women's Justice. Hindi niya ginamit ang De Leon. Ang pangalang iyon ay bahagi na ng isang buhay na matagal na niyang isinara. Ang ingay ng mga busina at ng mga taong naglalakad ay musika sa kanyang pandinig. Malayo ito sa artipisyal na katahimikan ng mansyon sa Forbes Park. Dito, ang buhay ay totoo. Magulo, ngunit totoo. Ang diborsyo nila ni Miguel ay pinalna. Ibinenta ang kanilang bahay. Ang kalahati ng pera na legal na sa kanya, ang ginamit niyang puhunan para itayo ang pundasyong ito. Isang lugar na magbibigay ng libreng legal at psychological na tulong para sa mga babaeng biktima ng emosyonal na pang-aabuso at kawalang katarungan. Ang kanyang sakit ay naging isang layunin. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Attorney Ben Cervantes. Ara, kumusta? Bati ng kanyang kaibigan. Ben, sagot niya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ayos lang. Katatapos lang ng huling inspeksyon sa center. Good to hear, sabi ni Ben. Tumawag lang ako para ibalita. Ang disbarment case laban kay Miguel pinalna. At ang kaso ng Marquez muling binuksan ng korte. Mukhang mahaharap siya sa mas mabigat na mga kaso. Natahimik si Ara. Walang tuwa. Walang galit. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Salamat sa balita, Ben. Walang anuman. Sige, marami pa akong gagawin. Mag-iingat ka, Ara. I'm proud of you. Salamat, Ben. Ibinaba niya ang tawag. Tumingala siya sa langit. Ang araw ay mainit sa kanyang balat. Sa wakas, tapos na ang lahat. Hindi na siya nagabala pang alamin kung ano ang nangyari kay Isabel Reyes. Ang huling balita niya, umalis ito ng bansa. Si Belle ay isa na lang multo mula sa isang masamang panaginip. Si Miguel naman, umaasa siyang sa pagharap nito sa batas, mahahanap din nito ang sarili nitong kapayapaan. Sa halip na umuwi, nagpasya siyang maglakad. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na matagal na niyang hindi binibisita, isang maliit na art gallery na nagbebenta ng mga gamit sa pagpipinta. Ang amoy ng pintura at turpentine ay parang isang yakap mula sa isang matagal nang nawawalang kaibigan.
Bumili siya ng isang malaking canvas, mga bagong brush, at iba't ibang kulay ng pintura. Pag-uwi sa kanyang bagong apartment, isang maliit at simpleng unit na may malaking bintana, agad niyang inayos ang kanyang mga gamit. Inilagay niya ang canvas sa isang easel. Humarap siya sa puting espasyo. Sa loob ng 10 taon, ang kanyang canvas ay ang buhay ni Miguel. Ang mga kulay na ginagamit niya ay ang mga pangarap nito. Ngayon, sa unang pagkakataon, ang canvas ay sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang ipipinta, kaya't nagsimula na lang siya. Hinayaan niya ang kanyang mga kamay na gumalaw, ang pula ng galit, ang asul ng kalungkutan, ang dilaw ng pag-asa, ang itim ng kawalan. Unti-unting may nabubuong imahe. Hindi pa malinaw, ngunit ito ay sa kanya. Habang nagpipinta, ang kanyang isip ay payapa. Ang paghihiganti ay hindi nagdulot ng tunay na kaligayahan. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbawi sa sarili na matagal niyang ipinagkait. Ang kapangyarihan ay hindi pala sa pagsira ng iba, kundi sa pagbuo ng sarili mula sa mga guho. Sa gitna ng kanyang pagpipinta, bahagyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa mesa. Isang text message mula sa isang hindi rehistradong numero. Isang salita lang ang laman nito. Salamat! Hindi niya alam kung kanino galing. Maaaring galing sa isa sa mga babaeng natulungan ng kanyang pundasyon. Maaaring galing kay Elena bilang pasasalamat sa paglaya mula sa isang sikreto. Maaaring galing pa nga kay Miguel, isang huling hininga ng pagsisisi. Ngunit hindi na yon mahalaga. Hindi na siya nag-reply. Ibinaba niya ang cellphone. Tumingin siya sa kanyang painting na nagsisimula ng magkahugis. Isang babaeng nakatayo sa isang burol, nakatanaw sa pagsikat ng araw. Ngumiti si Elara Ara Sandoval, isang tunay at payapang nangiti. At sa katahimikan ng kanyang bagong simula, nagpatuloy siya sa pagpipinta. At dito nagwawakas ang makulay at mapaghamong kwento ni Elara. Mga minamahal naming tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng buhay ni Ara, Miguel at Isabel. Ang pagsulat sa kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay sa pinakamatinding sakit ng pagtataksil at sa pinakamaliwanag na pag-asa ng isang bagong simula. Nais kong iparating sa pamamagitan ng kwentong ito na ang bawat pagbagsak ay isang pagkakataon para bumangon ng mas matatag. Sana ay may naiwan itong aral sa ating lahat, na ang tunay na lakas ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbawi ng kapangyarihan nating isulat ang sarili nating kwento. Ang pagpapatawad, kung minsan, ay hindi para sa taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang pinakatumatak sa inyo sa naging kapalaran ni Ara? Ano ang aral na inyong napulot? Mag-iwan lamang po kayo ng komento sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang nagsisilbing inspirasyon sa aming patuloy na paglikha ng mga kwentong tatago sa puso. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento, ito po ang inyong lingkod na laging nagpapaalala. Bawat puso ay may kwento, at bawat kwento ay mahalaga. Pusong Pinoy Tales.